Mapagpalang araw sa lahat. Kami ang pangkat-anim ang magtatalakay sa mensahe at kahulugan ng mga akda noong panahon ng propaganda, himagsikan, Amerikano at Hapones. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. O mahal naming Panginoon, naway kami ay iyong gabayan. Ilayo mo kami sa kapahamakan at sa talakayan namin ngayon, sana'y iyo kaming bantayan. Bigyan ng malinaw na kaisipan upang mas maibahagi namin ng maayos ang aming kaalaman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw muli. Bago tayo tumungo sa formal na talakayan natin, may inihanda kaming gawain. Ang una ay ang pahula ko, tukuyin mo. Panuto, sa bahaging ito ay susubukin ang inyong galing sa pagtukoy sa bawat mga larawan ng akda na inyong makikita ay tutukuyin ninyo kung sino ang akda o author ng mga ito. So, may ipapakita kaming mga larawan para inyong hulaan. Sino kaya sa tingin nyo ang mga may akda sa larawan na yan? So, maraming salamat. Yan ang mga kasagutan. Sa una, si Andres Bonifacio. Sa pangalawa, si Dr. Jose Rizal. At sa pangatlo, si Emilio Asinto. Dito kaya, sino sa tingin nyo ang may akda ng larawan ng mga yan? So, maraming salamat kung mahulaan ninyo. Ang kasagutan ay ang si Lope K. Santos at si Graciano Lopez Haina. So, maraming salamat. Dumako naman tayo sa sunod. Ginulo ko, ayusin mo. Panuto, ayusin ang mga jumble words hanggang sa makuha ang hinihinging salita o sagot. So, sa panguna, ito ay nakasulat sa wikang Tagalog tungkol sa pag-ibig ng isang tao sa kanyang katutubong wika. So, ang kasagutan dyan ay ang sa aking kababata. Sa pangalawa, sanaysay ni Marcelo H. Del Pilar na ipinahayag rito kung paano ginamit ng mga prayle ang pangalan ng ating Diyos para sa kanilang mithiin. Ang sagot rito ay ang kaiingat kayo. Ito ay sinalin ni Andres Bonifacio mula sa akda ni Dr. Jose Rizal na Mi Ultimo Adios. So, ang kasagutan riyan ay huling paalam. Sa pang-apat, siya ang may akda ng magsasaka at unang gumamit ng tulang. Sa pang-apat, siya ang may akda ng magsasaka at unang gumamit ng tula upang tuligsain ang pampulitika ng mga Amerikano. Siya ay si Florentino Colantes. So, sa panglima, kinilala bilang makata ng manggagawa, isang realista at nagpapahayag ng mga pangyayari batay sa katotohanan. Siya si Armando V. Hernandez. So, nariyan ang mga kasagutan. Layunin, sa pagtatapos ng aralin na ito, inaasahang matamo ng mga mag-aaral ang mga sumusunod. Nakikilala ang mga may akda at akdang nailimbag sa panahon ng propaganda, himagsikan, Amerikano at Hapones. Natutukoy at naisasabuhay ang mensahe ng mga akda sa iba't ibang panahon. Nakakagawa ng isang akda batay sa paksang tinatalakay. Mapagpalang araw muli. Ako ang inyong lingkod na si Binibining Niebres Angel May from BSE 3F. So, ang aking tatalakayin ay ang panahon ng propaganda. Mga taluktok ng kilusang propaganda, sina Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, at Graciano Lopez Haina. Una narito ay si Jose P. Rizal. Jose Protasio Rizal Mercado Alonso y Realonda. Ipinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Pinatay siya sa Bagong Bayan noong Disyembre 30, 1876. Siya ay kilala bilang pinakamagaling na bayani at itinala bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas.
Sino nga ba si Jose Rizal? Siya ay isang makata, manunulat at nobelista na pinakatanyag sa kanyang likhang nobela ay ang Noli Me Tangere at ang Il Filibusterismo. Kilala rin siya sa pinakamagaling na bayani at siya ang pambansang bayani ng ating Pilipinas. Ang kanyang mga akda ay ang Sa Aking Kababata, Noli Me Tangere, Il Filibusterismo, A la Juventud Filipina, Mi Ultimo Adios, at Sobre la Indolencia de los Filipinos. Unahin nating alamin ang unang kanyang ginawa or akda na Sa Aking Kababata. Ito ay isang tula na nakasulat sa wikang Filipino tungkol sa pag-ibig ng isang tao sa kanyang katutubong wika. So, ito ay patungkol sa pagmamahal at pagpapahalaga sa wikang Filipino. Isinulat to ni Rizal upang imulat ang mga kaisipan sa ideyang ang wika ay daan tungo sa kalayaan ng pagkakaisa. Ipinarating rin sa mensahe ng akda na sa murang edad ay dapat matuto na ang mga kabataan nang dapat maging bukas ang kanilang isipan at pagmamahal sa sariling bayan. Wika nga ni Rizal sa atin na tayong kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang sumunod naman ay ang Noli Me Tangere. Ito ay isang nobelang naglantad ng tunay na kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila. So, ang Noli Me Tangere ay may mensahe na maipamulat sa mga Pilipino ang pang-aabusong ginagawa ng mga pare noong panahon ng Kastila. Ito rin ay tumatalakay noong panahon na nasasakop tayo ng mga dayuhan. Nagsisilbi itong refleksyon ni Rizal ng mga panahon na iyon dahil sa nakapaloob sa nobelang ito kung ano ang naging karanasan ng mga Pilipino noong panahong sinakop ang ating bansa. Ang pangatlo ay ang El Filibusterismo. Nais ipabatid sa nobelang ito na gumising tayong mga Pilipino sa mga kaapihan na ginawa sa atin ng mga dayuhan at matuto tayong ipaglaban ang sariling atin. Ang El Filipo ay karugtong ng nobela na Noli Me Tangere. Naglantad rin ito ng mga kabulukan ng pamahalaan. Ito ay pumapatungkol sa mga maling pamamalakad ng sistema ng pamahalaan at mga prailing Espanyol. Ito rin ay may mensahe sa mga kaapihang naranasan ng mga Pilipino at ng bansang Pilipinas. At pinamulat na gumising tayo at matutong ipagtanggol ang ating mga sarili at ating bayan. Ipinakita rin sa akda na ito kung gaano inabuso at trinato ng masama ng mga Espanyol ang mga Pilipino, kaya't ginamit ang nobelang ito upang buksan ang ating isipan ng mga mamayanang Pilipino na ipaglaban ang karapatan. Ang pangapat ay ang A la Juventud Filipina, isang tula na orihinal na nakasulat sa wikang Kastila at sinulat ni Filipinong manunulat na si Dr. Jose Rizal. So, ipinarating ni Rizal sa tulang ito na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, na nangingibabaw ang katalinuhan ng mga kabataan upang magtulong-tulong sa pagpapaunlad ng bayan. Ang panglima naman ay ang Mi Ultimo Adios. Ang Mi Ultimo Adios o Huling Paalam ay isang tulang likha ng pambansang bayani na si Jose Rizal. Isinalin ang orihinal na nasusulat sa wikang Kastila sa mga pangunahing wika ng daigdig tulad ng Ingles, Pransis, Aleman, Italiano, Nipongo, Malayo at marami pang iba. Sa Mi Ultimo Adios naman, ang pagpapahalaga sa inang bayan, sa mga mamamayan, mga ingat yaman at kultura. Ito ay kanyang isinulat nang siya'y nakakulong sa Fort Santiago. Ito rin ang kanyang huling tula.
Ipinapalagay ng marami ang tulang ito ay maihahanay sa pinakadakilang tula sa daigdig. Sa pagiging makabayan dahil dito masasalamin ang pagkakakilanlan ng isang Pilipino, dapat ibigin natin ang ating bansa at huwag ikahiya ang pagmamahal sa bayan. Pang-anim ay ang Sobre la Indolencia de los Filipinos. Isang sanaysay na isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal upang maipaliwanag ang paratang sa mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol na tayo raw ay mga tamad at hindi nagtatrabaho ng maayos. Itong sanaysay na tumatalakay at sinusuri ng mga dahilan ng layunin nito ay ang pagtuligsa sa mga paratang ng mga praile o mga Kastila. Binibigyan diin ni Rizal ang panlipunang problema na nararanasan ng mga Pilipino sa panahon ng Espanyol na siyang dulot ng katamaran, kahinaan, kawalan ng interes sa aspetong agrikultura at industriya. Ang sumunod na makata ay si Marcelo H. del Pilar, isang propagandista at satiristang revolusyonaryong Pilipino. Sinikap niyang itaguyod ang makabayang sentimento ng mga ilustradong Pilipino o borgesya laban sa imperialismong Espanyol. Siya ang pumalit kay Graciano Lopez Haina bilang patnugot ng La Solidaridad. Itinatag niya rin ang Diaryong Tagalog. Kilala siya sa kanyang sagisag ng panulat na Plaridel, Popow, Piping Dilat, Dolores Manapat, Siling Labuyo. Ang kanyang mga akda ay ang Tinubuang Lupa, Dasalan at Tuksuhan. Yun ang unang dalawa na aking tatalakayin. Ang kanyang mga akda ay ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa, Dasalan at Tuksuhan, Kaiingat Kayo, ang Kadakilaan ng Diyos at ang La Soberania el Filipinas. Unahin na natin ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa at ang Dasalan at Tuksuhan. Una, ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Ito ay salin sa tulang Amor Patrio ni Rizal na napalathala noong Agosto 20, 1882 sa Diaryong Tagalog. So, ang Tinubuang Lupa, ito ay tulang nasalin at itinampok sa nasabing dyaryo at si Del Pilar ang nagsalin sa Tagalog na kalaunan ay naging ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa na sa Ingles ay Love for the Native Land. Ang pangalawa ay ang Dasalan at Tuksuhan. Akdang hawig sa katisismo, subalit pagtuya laban sa praile na inilantad sa Barcelona noong 1888. So rito naman, ito ay isang koleksyon ng mga akda na sumasalamin sa kalupitan at kasakiman ng mga prailing Kastila noon. Minulat rin ni Del Pilar ang mga Pilipinong alipin ng simbahan at bulag sa katotohanan. Ito'y isang akdang nakakatawa dahil ipinapakita dito kung paano sobrang kaiba o kabaliktaran ang ginagawi ng mga praile noon sa kanilang mga sinasabi sa mga Pilipino. Kitang-kita dito ang matinding kabalintuanan ng pagiging banal ng mga praile noon sa Pilipinas. Subalit sa isang banda, nakakalungkot rin ang akda kung mababasa mo ito. Ilalagay mo ang sarili mo sa kalagayang panlipunan noon sa Pilipinas. Masasabi mong nakakapukaw ito ng kaisipan o isipan at damdaming mapanghimagsik dahil binibigyan diin sa akdang ito ang mga panlilinlang at pagsasamantalang ginawa noon ng mga praile sa mga Pilipino. Ayun lamang ang aking report at ang sumunod sa akin ay si Ginoong Navales. So, siya na po. Maraming salamat. Tungo tayo sa ikatlong akda ni Marcelo Gil Pilar na ang Kaingat Kaayo. Ang Kaingat Kaayo ay isang akda ni Marcelo Gil Pilar na isinulat noong 1888.
Ito ay isang satirikong salaysay na tumitiligsa sa maling gawain ng mga prayle sa Pilipinas noong kolonyalismong Espanyol. Sa kaingat kaayaw, ginamit ni Del Pilar ang sagisag na panulat na Dolores Manapat at ang estilo ng pagsulat ay isang parodya ng aklat ng panalangin ni Padre Jose Rodriguez sa kaingat kaayo sa masamang libro at kasulatan na nagbabala laban sa pagbasa ng mga akda ng mga propagandista tulad ng Noli Me Tangere ni Rizal. Ang pangunahing tema sa aktang ito nagpapakita ng kaalaman at katotohanan bilang sandata laban sa pang-aabuso. Hinihimok ni Del Pilar ang mga Pilipino na maging mapanuri, huwag magpabulag sa doktrina ng prayle at magtulungan para sa kanilang sarilang kalayaan at karapatan. Tumungo naman tayo sa ikaapat na akda ni Del Pilar na ang kadakilaan ng Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos ay naging isang mahalagang bahagi ng kilusang propaganda noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Bakit isa ito sa naging malaking halaga ng kilusang propaganda noong panahon ng kolonyalismong Espanyol? Dahil ito ay naging mapangahas na akda na naglalantad sa katiwalian ng mga prayle at nagtataguyod ng kalayaan at katarungan at tunay na pananampalataya. Tumungo naman tayo sa pangatlong taluktok ng propaganda na si Graciano Lopez Haina. Si Graciano Lopez Haina ay isang Pilipino, bayani, manunulat at orador na kilala bilang isa sa mga nangunahang propagandista noong panahon ng Rebolusyong Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Siya rin ay kilala sa kanyang makapangyarihang mga akda na nagtutugsa sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya at katiwalian ng simbahan. Narito ang mga akda. Una, ang Fray Butod. Pangalawa, sa mga Pilipino. Pangatlo, mga kahirapan sa Pilipinas. Aking tatalakayin ang unang akda ni Graciano Lopez Haina na ang Fray Butod. Ang Fray Butod ay tungkol sa isang paring Espanyol na ginamit ang relihiyon upang apihin at abusuhin ang iba para lamang busugin ang sarili sa pagkain at salapi. Pinag-usapan dito ang masamang ugali ng prayle sa iba't ibang sitwasyon, gaya ng pagsusugal, pamumulitika, pagyayabang at iba pa. Pinakatanyag rin ito sa akda ni Haina sapagkat ito ay isang satirikong kwento naglalarawan sa isang pagiging mapag-abuso, tiwali at makasarili sa mga prayle sa Pilipinas. Ang salitang butod ay nangangahulugang malaki ang tiyan na sumisimbolo sa kasikiman sa kayamanan ng mga prayle. Pangalawang akda ni Graciano Lopez Haina sa mga Pilipino. Ang sa mga Pilipino, ito ay isang talumpati na naglalayong mapabuti ang kalayaan at kalagayan ng mga Pilipino. Pinapaalala ni Haina sa kanyang kababayan na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay makamit lamang sa pamamagitan ng pagkilos at sakripisyo. Hinihikayat niya ang mga Pilipino na magtulungan at magkaisa upang mapalaya ang bayan mula sa kamay ng mga mapang-abusong dayuhan. Tumungo naman tayo sa panghuling akda ni Graciano Lopez Haina na ang mga kahirapan sa Pilipinas. Isa sa mga tumutuligsa ang akdang ito sa maling pamamalakad ng pamahalaang Espanya at maling sistema ng edukasyon. Ang akdang ito ay isa sa panawagan para pagbabago ng sistema tungkol sa edukasyon. Hinihikayat ni Haina ang kanyang kababayan na suriin ang kanilang kalagayan, magkaisa at kumilos upang wakasan ang pang-aapi. Ang akdang ito ay nag-iwan ng marka bilang isang mahalagang ambag sa kilusang propaganda at kasaysayan ng pagpakikibaka ng Pilipinas para sa kalayaan. Ako si Ginoong Joliver Bortan Valles, ang isa sa tagapag-ulat ng Pangkat-6. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Shane Iris Narab mula sa BSA 3E, ang susunod na mag-uulat ng panahon ng himagsikan. Ang panahon ng himagsikan ay tumutukoy sa mga kaganapan at paglaban ng mga Pilipino laban sa pamumuno ng mga Kastila noong huling bahagi ng ika-9 na siglo. Ito ay pinangunahan ng mga bayaning Pilipino na naglaylayong kamtan ang kalayaan ng bansa mula sa kolonyal na paghahari ng Espanya. Ang himagsikan ng 1896 ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Narito ang ilang mga pangunahing tauhan at kanilang papel sa kilos. Taluktok na kilusang himagsikan. Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at Apolinario, mga kilalang bayani na nakipaglaban sa panahon ng mga Amerikano at paglaban ng ating bansa at mula sa pang-aabuso ng mga dayuhan at kung paano nila pinaglaban ng Pilipinas mula rito. Nangarito si Andres Bonifacio. Siya ang ituturing na ama ng Katipunan, isang lihim na samahan ng mga naglalayong magtanggol ng kalayaan laban sa mga Kastila. Si Bonifacio ay isang lider ng kilosang revolusyonaryo at nagpasimula ng mga pag-aaklas laban sa mga Kastila. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinalakas na ang kanyang samahan ng Katipunan at naging pangunahing pwersa ng labanang ito, at siya rin ang nagpasimuno na sa paghihimagsik noong Agosto 1896. Ay umanib sa kilusang tinitag ni Jose Rizal na ang pangalan ay La Liga Filipina. Narito ang mga akda ni Bonifacio bago siya nag-iwan ng isang mahalagang akda na may malalim na mensahe at layunin. Narito ang kanyang akda na naugnay sa kanya ang huling paalam, na ang ibig sabihin na isang tula na ipinapalagay na isinulat ni Bonifacio bago siya mamatay. Itinuturing itong isang makabayang tula na nagsasaad ng kanyang pagmamahal sa bayan at ang kanyang huling mensahe bilang isang revolusyonaryo. Pangalawa ay ang pag-ibig sa tinubuang lupa. Ang tulang ito ay upang ipahayag ang kanyang malalim na pagmamahal at debosyon sa inang bayan, ang Pilipinas. Ang tula ay nagsasaad ng pagkakaisa at ang halaga ng pagkakibaka para sa kalayaan. Tinutuligsan niya ang mga taksil sa bayan na nagsisilbing kalaban ng mga Pilipino. Pangatlo ay ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Isang akdang naglalaman ng mga aral at paliwanag tungkol sa mga layunin ng Katipunan at ang kahalagaan ng pag-aklas laban sa mga Kastila. Ang akdang ito ay tinutulungan ni Bonifacio ang mga Tagalog na maunawaan ang kanilang kalagayan at ang pangangailangan ng paghihimagsik upang makamtan ang kalayaan. Pinapaliwanag rin dito na ang dahilan kung bakit kailangan magtulungan ang mga Pilipino at magkaisa laban sa kaaway. Pang-apat ay ang katapusang hibik ng Pilipinas. Ang tulang ito ay upang ipahayag ang pagbibiro o paghihirap at kalagayan na ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. Ang tulang din ito ay isang masiding payag ng kalungkutan at pangarap para sa kalayaan, na naglalayong magsimula ng isang revolusyonaryong kilusan upang wakasan ang mga pang-alipin at pagsasamantala ng mga banyaga sa Pilipinas. Panglima ay ang katungkulang gagawin ng mga anak ng bayan o Dekalogo. Isang mahalagang akda ni Bonifacio na nagsasaad ng 10 utos na dapat sundin ng bawat miyembro ng Katipunan. Ang Dekalogo ay isang silbing gabay ng mga kasapi ng Katipunan upang magsagawa ng makatarungan at tapat na mapakikibaka para sa kalayaan ng bayan. Dito din ay itinuturo na dapat ang mga katangian ng pagiging tapat, makatarungan at mapagmahal sa bayan na siyang magiging pundasyon ng kanilang pag-aklas laban sa mga Kastila. Ang mga akdang sinulat ni Andres Bonifacio ay malalim na kahulugan at layunin na nagbibigay gabay sa mga Pilipino upang magkaisa at magtagumpay sa kanilang laban para sa kalayaan ng bansa at ang kanyang mga tula ay sulat. Ang kanyang tula na isinulat niya ay nagsisilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng makabayan. Ito ay sinulat niya upang malabanan at mabuksan ang puso't isipan ng mga Pilipino mula sa
paghihirap mula sa mga dayuhan at pati na rin maging malaya tayo na makagamit ng mga tula ngayon. Malawang bayani na si Emilio Jacinto. Siya ay utak ng Katipunan at sumulat siya ng pangalang Di Masilaw at ginamit ang alias na Pingkiyan sa Katipunan. Nang mamatay si Bonifacio, pinagpatuloy ni Jacinto ang paglaban sa mga Kastila bagamat hindi siya sumali sa pwersa ni Aguinaldo at namatay si Emilio Jacinto sa sakit na malaria noong Abril 16, 1880 sa Mayayay, Laguna sa edad na 23. Si Emilio Jacinto ay isang batang leader at matalinong tagapayo ni Andres Bonifacio at siya ang nagsulat ng Kartilya ng Katipunan, isang mahalagang dokumento na naglalaman ng prinsipyo at layunin ng Katipunan, at ang kanyang mga ideya at aral ay nakatulong sa pagbuo ng moral at ideolohiya. Narito ang mga akda ni Bonifacio bago siya ay mag-iwan ng mga akdang may malalim na kabuluhan sa paglaban para sa kalayaan. Panguna ay ang liwanag at dilim. Ang liwanag at dilim ay isang akda ni Emilio Jacinto na may malalim na mensahe tungkol sa kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. Ang akdang ito ay tumatalakay sa paghahati ng mundo sa liwanag at dilim na maaaring ituring bilang simbolo ng kabutihan at kasamaan, kaliwanagan at kamangmangan o kalayaan at pangalipin. Binibigyan din ni Jacinto sa akdang ito ang kahalagahan ng pag-aangat ng kamalayan ng mga Pilipino upang matamo ang liwanag ng kalayaan at kasarinlan mula sa dilim na pang-aapi at kolonyalismo. Pangalawa, Kartilya ng Katipunan. Ang Kartilyang Katipunan ay isang koleksyon ng mga prinsipyo at turo na isinulat ni Jacinto at isinama sa mga alituntunin ng mga katipunan. Ito ay ang akdang may layunin na magturo ng tamang asal, moralidad at pagpapahalaga ng bawat kasapi ng kasamahan. Binibigyan din ni Jacinto ang sakdang ito na ang mga miyembro ng katipunan ay hindi lamang dapat magsikap para sa kalayaan ng bayan kundi magsagawa ng mga hakbang upang maging mabuting tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pangatlo, pahayag. Ang pahayag ay isang dokumentaryo na kanyang mga pahayag sa ukol na layunin at adhikain ng katipunan. Ang akdang ito ay nagpapakita ng prinsipyo ng katipunan na may kinalaman sa kalayaan, katarungan at pangangailangan ng bawat Pilipino sa pakibaka laban sa Kastilang mananakop. Ang pahayag ay isang tawag na pagkakaisa at pagiging tapat sa layunin ng saman upang makamit ang kasarinlan ng bansa. Pang-apat ay sa may nasang makisanib sa katipunang ito. Isinulat ito ni Jacinto ang akdang ito bilang isang pagpapahayag ng malayunin at hadikain ng katipunan. Ang sa may nasa pakisanib sa katipunang ito ay isang pagsasalarawan ng mga kaisipan ng pagpapaliwanag sa mga ninanais na sumapi sa katipunan. Itinuturo ni Jacinto na ang pagiging kasapi ng katipunan hindi lamang nangangahulugang pagsapi sa lihim na saman kundi ang pagiging handas na magsakripisyo at magsikap para sa kalayaan ng bayan. Ito din ay binibigyan diin ng kahalagahan ng pagkakaroon ng mataas na moral at katapatan sa layunin ng samahan. Ang mga akdang ito ni Emilio Jacinto ay nagsisilbing gabay sa mga kasapi ng katipunan upang maging matatag, tapat at makatarungan sa kanilang pakikibaka. Sa pamamagitan ng kanyang mga sulat, pinapalaganap ni Jacinto ang mga ideya ng kabutihang asal, makatarungan laban at ang pagpapahalaga sa kalayaan at kasarinlan. Ang sunod na bayani ay si Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ay isang dakilang lumpo o dakilang paralitiko.
Ipinanganak siya sa Talaga, Tanauan, Batangas sa mahihirap na mga magulang. Sina Inocencio Mabini at Dionisio Maramnan. Isa siya sa mga bumuhay ng La Liga Pilipina na siyang nagbibigay suporta sa kilusang reforma. Si Apolinario Mabini ay isang pangunahing leader ng Rebolusyong Pilipino at naging unang punong ministro sa unang Republika ng Pilipinas. Kilala siya sa kanyang mga akda na may malalim na kaisipan at prinsipyo ukol sa kalayaan, pamahalaan at moralidad. Narito ang mga mahalagang akda ni Mabini. Una ay ang programang konstitusyonal ng Republika ng Pilipinas. Ang isang ito ay alintuturi ng pagtayo ng isang republika sa Pilipinas. Layunin ng programang konstitusyonal na maglatag ng mga batayan para sa isang makatarungan sa pamahalaan at itinatampok dito ang mga prinsipyo ng demokratikong pamamahala at kalayaan ng bayan. Pangalawa ay ang il Desarrollo y Caída de la República Filipina o ang pagtaas at pagbagsak ng Republikang Pilipino. Isinulat ni Mabini ang akdang ito upang ilarawan ang kasaysayan at mga pangyayari kaugnay sa ng unang Republika ng Pilipinas, mula sa paglaban-laban sa mga Kastila hanggang sa pagbagsak nito dahil sa mga hamon mula sa Amerikano at ang mga pagkakabahagi sa Pilipino. Pangatlo ay ang El Cimer de Alejandro o kilalang tawag ang pagkakahawig ni Alejandro. Sa akdang ito, isinulat ni Mabini ang isang sanaysay kung saan ginamit niya ang kwento ni Alejandro o Alexander the Great bilang isang halimbawa ng liderato at makapangyarihan. Tinutukoy ni Mabini ang katangian ng isang leader tulad ng katalinuhan, tapang at determinasyon. Pang-apat ay ang El Verdadero Decalogo o ang tunay na 10 utos. Isinulat ni Mabini ang El Verdadero Decalogo bilang isang uri ng gabay para sa mga Pilipino sa pagpapakita ng tunay na ugali at pagpapahalaga sa bayan. Ang mga akdang ito ay isang listahan ng 10 utos ng mga layunin turuan ng bawat isa sa tamang asal at moralidad, partikular sa pakikibaka para sa kalayaan at sa pagbuo ng isang makatarungang lipunan. Sa panahon ng himagsikan, ang mga pahayag ay naging mahalagang kasangkapan sa pagpapalaganap ng mga ideya ng kalayaan at pagkakaisa laban sa mga Kastila. Narito ang mga pangunahing kasangkapan sa pagpapalaganap ng mga ideya at pagkakaisa laban sa mga Kastila. Una ay ang kalayaan. Ang kalayaan ay isang pahayagan ay nilunsad na katipunan at ito itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang pahayagan ng mga revolusyonaryo. Pangalawa ay Diario de Manila. Ang Diario de Manila ay isang pahayagang Kastila na naglalathala ng mga balita sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila sa Pilipinas. Bagamat hindi ito pahayagan ng mga Pilipino, naging mahalaga ito sa panahon ng himagsikan sapagkat ito ay isang naging mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa mga kaganapan sa bansa. Pangatlo ay ang El Heraldo de la Revolución o ang El Heraldo de la Revolución ay isang pahayagang itinataguyod ng mga Pilipinong revolusyonaryo sa ilalim ng pamumuno ng mga katipunero. Pang-apat ay ang La Independencia ay isang pahayagang itinatag ng mga Pilipino na naglalayong ipahayag ang mga ideya ng kalayaan at pagsasarili mula sa mga Kastila. Isinulat ni ito ng mga revolusyonaryo at suportado ng mga lider tulad ni Jacinto. Ang La Independencia ay nagsisilbing opisyal ng pahayagan ng unang Republika ng Pilipinas. Panglima ay ang La República Filipina. Ang
Ang pahayagang ito ay nilunsad ng mga Pilipino pagkatapos ng deklarasyon ng Unang Republika ng Pilipinas. Naglalaman ito ng mga ulat at impormasyon tungkol sa mamahalaan at mga hakbang ng bagong republika. Pang-anim ay ang bayang kahapis-hapis. Ito ay isang pahayagan na inilabas ng mga Pilipino na naglalarawan ng mga kalagayan sa bansa sa ilalim ng pumuno ng mga Kastila. Ang mga pahayagang ito ay hindi lamang naghatid ng balita, kundi naging mga instrumento sa pagpapalaganap ng ideolohiyang makabayan na nagtutok sa mga layunin ng katipunan at ng mga revolusyonaryong Persa upang makamtan ang kalayaan ng Pilipinas. Sa pamamagitan nito ng mga pahayagan ay naipahayag ang mga kaisipan ng mga lider ng himagsikan at may pabatid ang mga pangarap ng mga Pilipino para sa isang malaya at makatarungang bansa. Ang mga pahayagang ito ay nagsisilbing kalasag sa mga revolusyonaryo, mga kasangkapan sa pagpapalakas ng kanilang laban at mga simbolo ng kanilang hadikain para sa kalayaan. Yun lamang po at maraming salamat. Ako si Aileen Colosoliva, ang inatasan na magtalakay tungkol sa mensahe at kahulugan ng akda sa panahon ng Amerikano. Mga manunulat sa panahon ng Amerikano: Lope K. Santos, Jose Corazon de Jesus, Florentino Colantes, Amado V. Hernandez, Edelfonso Santos. At ang mga manunulat ng dulang Tagalog sa panahon ng Amerikano ay si Severino Reyes, Hermon Jens Iligan at si Aurelio Tolentino. Mga manunulat sa panahon ng Amerikano. Una narito si Lope K. Santos, kung saan kilala natin bilang ama ng balarilang wikang pambansa na ang gamit na panulat ay mahimig, maharaya at malaman sa wikang Tagalog. Ang kanyang mga isinulat noong panahon ng Amerikano ay ang Banag at Sikat, Balarila ng Wikang Pambansa, Salawahang Pag-ibig at ang Kaundangan. Noong taong 1906, ang Banag at Sikat ay isa itong kritika sa sistema ng lipunan noong panahon ng Amerikano na nagpapakita ng epekto ng kolonyalismo at kapitalismo. Nagbibigay diin din ito sa idealismo ng pag-ibig at sakripisyo. Ang tampok na tema ng Banag at Sikat ay ang kalayaan, katarungan at panlipunang pagbabago. Sakdang Balarila ng Wikang Pambansa taong 1940 na sinasalamin nito ang mithiin ni Lope K. Santos na magkaroon ng isang wikang pagbubuklod sa mga Pilipino. Ang Balarila ay simbolo ng pagkakakilanlan at kasarinlan ng bansa sa gitna ng kolonyal na impluwensya. Ang tampok na tema ng Balarila ng Wikang Pambansa ay ang wika bilang salamin ng kultura at pagkakaisa. Ang katatlong akda ni Lope K. Santos ay ang Salawahang Pag-ibig, kung saan ito ay nagsisilbing babala ito laban sa kahinaan ng tao sa emosyon at moralidad. Pinapakita rin dito ang kahalagahan ng katapatan at tunay na pagmamahal. Ang tema ng Salawahang Pag-ibig ay ang pagsubok sa ugnayan ng tao, moralidad at emosyon. Ang ikaapat na akda ni Lope K. Santos ay ang Kaundangan, kung saan ito ay nagtuturo ng wasong asal, respeto at moralidad bilang pundasyon ng makabayan at makataong lipunan. Ang mga akda ni Lope K. Santos ay naglalaman ng mas malalim na mensahe dahil isinulat ito sa panahong ang Pilipinas ay nasa ilalim ng mga Amerikano. Ang kanyang mga likha ay nagsisilbing boses ng mga Pilipino sa gitna ng pagkikibaka para sa sariling kalayaan, kultura at pakikilanlan. Ang mga tema ng kanyang akda ay nananatiling mahalaga hanggang ngayon sapagkat nagbibigay diin ito sa mga usaping panglipunan, pag-ibig at pagkakinalang pangbansa. Ikalawang manunulat sa panahon ng mga Amerikano ay si Jose Corazon de Jesus, na kilala natin sa pangalang Jose Batuti dahil sa kanyang galing sa balagtasan. Ang kanyang mga akda sa panahon ng mga Amerikano ay ang Isang Punong Kahoy, Ang Bato, Honorable Absent, Tuturuan ng Tagalog ang mga Tagalog.
Ang unang akda ni Jose Corazon de Jesus ay ang isang punong kahoy. Ito ay tumutukoy sa pagmumuni-muni tungkol sa kahulugan ng buhay, ang pagtanggap sa mortalidad at ang halaga ng simpleng pamumuhay. Nagpapakita rin ito ng malalim na koneksyon ng tao sa kalikasan. Ito rin ay, ang tema nito ay buhay, kamatayan at kahalagahan ng pagiging makabuluhan sa bawat sandali. Sa ikalawang akda ay tinatalakay sa tula ang kawalang buhay ng bato at ang pagkakaiba nito sa isang taong may puso at damdamin. Ginagamit ito bilang talinhaga upang ipakita ang pagiging matigas ng damdamin ng ilang tao at ang kawalan ng malasakit sa iba. Ang tulang ito ay nagsisilbing paalala na ang pagiging matigas ng puso ay naging hadlang sa tunay na pakikipagkapwa-tao. Mahalaga ang pagkakaroon ng puso at malasakit para sa isang makataong lipunan. Ang tampok na tema sa akdang ito ay ang kawalang damdamin, malasakit at makataong relasyon. Sa ikatlong akda ni Jose Corazon de Jesus ay ang Honorable Absent, kung saan binibigyan diin nito ang pagpapatawas sa isyu ng kawalang disiplina at pagiging irresponsable ng ilang tao, lalo na sa aspeto ng edukasyon o pananagutan. Ang tampok na tema sa akda na ito ay katatawanan, disiplina at pananagutan. Sa ikaapat na akda nito na tinutuligsa nito ang kolonyal na mentalidad at ang pagtangkilik sa wikang banyaga kaysa sa sariling wika, kung saan isang paalala ito na ang wika ay pundasyon ng pambansang pagkakakilanlan. Ang tema ng akdang ito ay pagmamahal sa sariling wika at kultura laban sa kolonyalismo. Ang mga akda ni Jose Corazon de Jesus ay nag-ugat sa panahon ng kultura ng Pilipinas ay nalulusaw dahil sa impluwensya ng mga Amerikano. Sa pamamagitan ng kanyang mga tula at sanaysay, ipinakita niya ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa sariling wika, damdamin at kalikasan, habang nagbabahagi rin ng mga aral tungkol sa moralidad, pagmamahal sa bayan at pagiging tunay na tao. Si Florentino Colantes na ikatlo sa mga manunulat sa panahon ng Amerikano, na kilala bilang Kuntil-Buntil at unang gumamit ng tula upang tuligsain ang pampolitika ng mga Amerikano. Ang kanyang mga akda sa panahon ng Amerikano ay ang Magsasaka, Pangaral sa Bagong Kasal, Ang Tulisan at Ang Lumang Simbahan. Ang unang akda ni Florentino Colantes ay ang Magsasaka, kung saan isa itong kritika laban sa sistemang ekonomiya at panlipunan na nagiiwan ng mga magsasaka sa kahirapan. Ang akda ay nananawagan para sa katarungan, pagkakapantay-pantay at pagkilala sa kanilang halaga. Ang tema sa akdang ito ay sakripisyo, pagsasamantala at panawagan para sa pagbabago. Ang ikalawang akda ni Florentino Colantes ay ang Pangaral sa Bagong Kasal, kung saan ito ay paalala na ang kasal ay hindi lamang tungkol sa ligaya kundi pati na rin sa mga responsibilidad. Ito ay ang akda na nagsisilbing gabay para sa mga mag-asawa na nanatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok. Ang tema ng akda na ito ay ang pag-ibig, responsibilidad at ang pamilya. Ang ikatlong akda ni Florentino Colantes ay ang Tulisan, kung saan ito ay tumatalakay sa isyu ng kriminalidad na nag-uugat sa kahirapan at pang-aabuso ng mga makapangyarihan. Isa itong masalimuot na komentaryo sa lipunan kung saan ang ilang tao ay napipilitan maging tulisan dahil sa kawalan ng pagkakataon. Ang akda ay nagbibigay liwanag sa tunay na dahilan ng kriminalidad, na madalas ay hindi simpleng kasamaan kundi bunga ng sistemang mapang-api. Ang tema sa akda na ito ay ang katarungan, kahirapan at ang pag-asa. Ang ikaapat na akda ni Florentino Colantes ay ang Lumang Simbahan, kung saan ay sumasagisag sa matatag na pananampalataya ng mga Pilipino sa gitna ng kolonyal na impluwensya at modernisasyon. Ito rin ay paalala na ang kasaysayan at tradisyon ay mahalaga sa pagkakakilanlan ng isang bansa. Ang tampok na tema sa akda na ito ay ang kasaysayan, pananampalataya at pagbabago.
Sa panahon ng mga Amerikano, ang mga akda ni Florentino Clantes ay nagbigay ng boses sa mga karaniwang tao, partikular ang mga inaapi tulad ng magsasaka at mga dukha. Ang kanyang mga tula ay madamdaming komentaryo sa mga isyu ng lipunan tulad ng kahirapan, kawalang katarungan at ang pagkawala ng tradisyon sa gitna ng pagbabago. Bukod dito, isinulong niya ang mga aral tungkol sa moralidad, pamilya at pananampalataya bilang pundasyon ng isang maayos na lipunan. Si Amado V. Hernandez na kilala bilang makata ng manggagawa at isang realista at nagpapahayag ng mga pangyayari batay sa katotohanan. Ang kanyang mga akda sa panahon ng mga Amerikano ay ang Pilipinas, ang Aklasan, ang Panday at ang Kayumanggi. Sa akdang ito, isinilarawan ang Pilipinas bilang isang bansang nagdurusa sa ilalim ng dayuhang pananakop, ngunit puno ng pag-asa sa muling pagkabuhay ng kalayaan at kasarinlan. Nananawagan ito para sa pagkakaisa ng mga Pilipino upang makamtan ang tunay na kalayaan. Ang tampok na tema sa akdang ito ay ang pagmamahal sa bayan, kalayaan at pagkakaisa. Sa akdang ito, ipinapakita nito ang lakas ng sama-samang pagkilos at ang diwa ng pakikibaka bilang susi sa pagbabago ng lipunan. Ang tampok na tema sa akdang Aklasan ay ang katarungan sa paggawa, pagkakaisa at revolusyon. Ang mga akda ni Amado V. Hernandez ay sumasalamin sa kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng Amerikano, kung saan ang mga kolonyal na sistema ay nagpapatuloy sa pagsasamantala sa mga manggagawa at mahihirap. Bilang isang makata ng masa, ginagamit niya ang kanyang panulat upang ipakita ang tunay na kalagayan ng lipunan at magbigay ng inspirasyon sa mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang karapatan, kultura at kalayaan. Ang mga tema na makikita sa kanyang mga akda ay ang pagmamahal sa bayan, dignidad ng paggawa at pagsama-samang pagkilos ay nananatiling mahalaga at makabuluhan hanggang sa kasalukuyan. Si Ildefonso Santos, kilala sa kanyang pamamaraan sa pagsulat ng tula. Bilang payak, ngunit tapat na diwa. Ang kanyang mga akda sa panahon ng mga Amerikano ay ang Goryon, Sa Tabi ng Dagat, ang Ulap at ang Mangingisda. Ang goryon ay sumisimbolo sa mga pangarap ng tao. Bagamat maaring mataas ang ating hangarin, kailangan laging may kontrol upang maiwasan ang pagbagsak. Isa rin itong aral sa balanseng pamumuhay, pagsasakatuparan ng mga pangarap kasabay ng pagsunod sa wastong landas. Sa Anggoryon, ang tampok na tema rito ay ang pangarap, responsibilidad at pagkamit ng balanse sa buhay. Inilalarawan sa tula na ang dagat ay naging saksi sa pagmamahalan at damdamin ng tao. Isa itong alegorya ng buhay, minsan mahinahon at minsan ay maalon. Pinapakita rin nito ang kahalagahan ng pagninilay sa sarili at paggalang sa kalikasan. Sa akda ni Ildefonso Santos na ang Sa Tabi ng Dagat ay may tema itong pag-ibig, kalikasan at kapayapaan. Sa ikatlong akda ni Ildefonso Santos ay ang Ulap. Ang ulap ay sumasagisag sa mga panaginip, damdamin o pangyayari sa buhay na maaring maglaho, ngunit mahalaga sa ating pag-unlad. Ang akda ay naglalaman ng aral tungkol sa pagtanggap, sa pagbabago at pagiging mapagpasalamat sa bawat karanasan. Ang akda na ang Ulap na isinulat ni Ildefonso Santos ay may tema ng pagbabago, pansamantalang kalikasan ng buhay at kahalagahan ng alaala. Sa Ang Mangingisda ay sumisimbolo ng karaniwang tao na nagsusumikap para sa kanilang ikabubuhay. Ipinapakita rin ng akda ang ugnayan ng tao at kalikasan at ang pangailangan ng balanseng paggamit sa yaman nito. Sa Ang Mangingisda na akda ay may tampok na tema kung saan pagsusumikap, sakripisyo at respeto sa kalikasan. Sa panahon ng Amerikano, ang mga tula ni Ildefonso Santos ay nagsilbing
pagpapakita ng damdaming Pilipino sa harap ng modernisasyon at kolonyal na impluwensya. Bagamat simple at madamdamin, ang kanyang mga tula ay naglalaman ng mga malalalim na aral sa buhay, pagmamahal sa kalikasan at pagpapahalaga sa mga tradisyon na gawi ng mga Pilipino. Ang mga akdang ito ay nagiging tulay para maunawaan ang kahalagahan ng pagsusumikap, pangarap at pagmumuni-muni sa gitna ng mabilis na pagbabago ng panahon. Ang mga manunulat ng dulang Tagalog sa panahon ng mga Amerikano. Isa na rito si Severino Reyes na tinaguriang Lola Bastian, ay isang mandudula, direktor at mangangatha. Kilala siya bilang ama ng sarsuelang Tagalog. Ang mga akda niya sa panahon ng mga Amerikano ay ang Kalupi, Cablegrama, Puso ng Isang Pilipino at ang RIP. Ang Kalupi ay itinampok ng akda ang kawalan ng katarungan na dulot ng mabilisang panghusga sa kapwa. Pinapaalala nito na ang panghusga ng walang sapat na ebidensya ay maaaring magdulot ng hindi inaasang trahedya. Nilalarawan nito ang epekto ng kawalang tiwala at pagtatanggi sa kapwa batay sa estado ng buhay. Ang tampok na tema sa akdang ito ay ang pagiging maingat sa panghusga, katarungan at empatya o empathy sa ating kapwa. Sa panahon ng mga Amerikano, ang mga akda ni Severino Reyes ay nagpapakita ng mga isyong panlipunan tulad ng kawalan ng katarungan, pagkukunwari at ang epekto ng modernisasyon. Sa kabila ng kolonyal na impluwensya, pinananatili niya ang mga aral na nagpapalakas ng moralidad, pagmamahal sa bayan at pagpapahalaga sa tradisyonal na gawi ng mga Pilipino. Ang mga akda niya ay hindi lamang nagbibigay ng libangan kundi nagbubukas ng kamalayan sa mga makabuluhang isyong panlipunan na nananatiling mahalaga sa kasalukuyan. Ang ikalawang manunulat ng dulang Tagalog sa panahon ng mga Amerikano ay si Hermogenes Iligan, kung saan si Hermogenes ay bantog na manunulat at kinilalang ama ng dulaang Tagalog. Isa siya sa masagisag na tagapagtaguyod ng sarsuelang Pilipino. Ang kanyang mga akda sa panahon ng mga Amerikano ay ang Dalawang Hangal, Dispos de Reyes, El Dinero at Ilaw ng Katotohanan. Sa ang Dalawang Hangal ay isinalarawan sa akdang ito ang kamangmangan at pagiging makasarili ng tao na nagdudulot ng kanilang sariling kabiguan. Sa Dispos de Jesus o Pagkatapos ng Diyos ay binibigyan diin ng akda ang pananampalataya sa Diyos bilang pangunahing gabay sa buhay. Ngunit kinikilala rin ang kahalagahan ng sariling pagsisikap upang magtagumpay. Sa panahon ng mga Amerikano, ginamit ni Hermogenes Iligan ang kanyang mga akda upang talakayin ang mga isyong moral at panlipunan na may kaugnayan sa edukasyon, pananampalataya, materialismo at katotohanan. Pinapakita nito ang mga hamon ng modernisasyon at ang pangangailangang manatili sa mga makabayang at moral na prinsipyo sa gitna ng kolonyal na impluwensya. Ang kanyang mga akda ay patuloy na nagbibigay aral sa kahalagahan ng tamang pag-iisip, pananampalataya at pagkilos upang makamit ang makabuluhang pagbabago sa lipunan. Ang huling manunulat ng dulang Tagalog sa panahon ng mga Amerikano ay si Aurelio Tolentino, isang mandudula, makata at mangangatha. Ang sumulat ng Kahapon, Ngayon at Bukas noong 1903. Ang kanyang mga akda noong panahon ng Amerikano ay ang Sumpaan, Pilipinas at Espanya, Rizal Diocese at Sinukuan. Ang kanyang apat na akdang ito ay sa ilalim ng pananakop ng mga Amerikano. Si Aurelio Tolentino ay naging isa sa mga pangunahing tinig ng tumiliksa sa dayuhang pananakop. Ginamit niya ang kanyang mga akda upang pukawin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino at bigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkilos at paninindigan para sa kalayaan. Ang mga temang matatagpuan natin sa apat niyang mga akda, pag-ibig sa bayan, sakripisyo at kabayanihan ay nananatiling mahalaga
bilang paalala ng diwa ng pagiging tunay na Pilipino. Ang kanyang panulat ay hindi lamang isang anyo ng sining, kundi isang sandata laban sa pang-aapi. Panghuli ay ang mensahe at kahulugan ng mga akda noong panahon ng Hapones. Ngunit bago ang lahat, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Binibining Francine Morales. May 4 na uri ng akda na naging tanyag noong panahon ng Hapones. Una ay ang tula na mayroon ring 3 uri, ang haiku, tanaga at karaniwang anyo. Pangalawa naman ay ang dula, pangatlo ay ang maikling kwento at pang-apat ay nobela. Dumako muna tayo sa uri ng tula na naging tanyag noong panahon ng Hapones. Ito ay ang haiku. Ang haiku ay isang tulang may malayang taludturan at binubuo ng 17 pantig na nahahati sa 3 taludtod. Ang unang taludtod ay may 5 pantig, ikalawang taludtod ay may 7 pantig, at ang pangatlong taludtod ay may 5 pantig. Ito ay maikli lamang ngunit nagtataglay ng masaklaw at matalinhagang kahulugan. Narito ang mga halimbawa ng haiku ni Gonzalo K. Flores. Pag-ibig. Hatid ay saya sa pusong sumisinta, irog halika. Tutubi. Hila mo'y tabak ang bulaklak ng init sa paglapit mo. Sunod ay tanaga. Tulad ng haiku, ito ay maikli ngunit may sukat at tugma. Ngunit ang pinagkaiba lamang, ang tanaga ay may 7 pantig sa bawat taludtod. Nagtataglay rin ito ng mga matatalinhagang salita o matatalinhagang kahulugan. Binuhay naman ng makhatang si Ildefonso Santos ang tanaga. Narito naman ang halimbawa ng mga tanaga na kanyang ginawa. Palay. Palay siyang matino nang humangi yumuko, ngunit muling tumayo, nagkabunga ng ginto. Tag-init. Alipatong lumapag, sa lupa nagkabitak, sa kahoy na lugayak, sa puso naglagablab. Karaniwang anyo. Ito naman ay may sukat na maaaring wawaluhin at 12 at mayroon ring tugma. Halimbawa ng karaniwang anyong tula ay ang pag-ibig ni Teodoro Gener. Pag-ibig. Umiibig ako at ang iniibig ay hindi dilag na kaakit-akit. Pagkat kung talagang ganda lang ang nais, hindi ba nariyan ang nunungong langit? Lumiliyag ako at ang nililiyag ay hindi ang yamang pagkarilag-rilag. Pagkat kung totoong perlas lang ang hangad, di ba't masisisid ang pusod ng dagat? Umiibig ako at sumisintang tunay, di sa ganda't hindi sa ginto ni yaman. Ako'y umiibig sapagkat may buhay na di nagtitikim ng kaligayahan. Ang kaligayahan ay wala sa langit, wala rin sa dagat ng hiwang tubig. Ang kaligayahan ay nasa iyong dibdib na inaawitan ng aking pag-ibig. Sa tulang ito, ang mensahe o nais ipakahulugan ng tula ay patungkol sa walang pasubaling na pag-ibig na hindi nakabase o maaaring mapantayan ng kahit na anong yaman. Dumako na tayo sa ikalawang akda na naging tanyag noong panahon ng Hapones at ito ay ang dula. Nagkaroon ng puwang ang dulang Tagalog sa panahon ng Hapones dahil napinid ang mga sinihang nagpapalabas ng mga pelikulang Amerikano. Ang mga malalaking sinihan ay ginawa lamang tanghalan ng mga dula. Karamihan sa mga dulang pinalapas ay salin sa Tagalog mula sa Ingles. Ang mga nagsipagsalin naman ay sina Francisco Rodrigo, Albert Cacnillo at Narciso Pimentel. Sila rin ang nagtatag ng isang samahan ng mga mandudulang Pilipino na pinangalanang Dramatic Philippines. Ilan sa mga naisulat na dula ay ang mga sumusunod. Panday Pira ni Jose Maria Hernandez. Ginawa ito ni Jose Maria Hernandez upang ipakita ang kahalagahan ni Panday Pira, isang kilalang blacksmith sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang dula ay naglalayong bigyang diin ang kanyang kontribusyon sa paggawa ng mga kanyon na ginamit sa pagtatanggol ng Maynila laban sa mga mananakop na Kastila. Sunod ay ang Sapulat sa Puti ni Francisco Soc Rodrigo. Ito ay nagpapakita ng mga isyu tulad ng pag-asa sa swerte at pagkalulong sa sugal. Samantalang ang mensahe naman na nais iparating ng dula ay sa buhay kailangang maging madiskarte ng isang tao at huwag umasa sa swerte sa sugal. Ang mga bagay na nakuha sa madaling paraan ay madali din mawawala. Kung kaya't mas mahalagang makuha mo ang bagay na gusto mo sa pamamagitan ng pagsisikap. Sunod ay Bulaga ni Clodoaldo de la Cruz. Sino ba kayo? Dahil sa anak at higanti ng patay ni Julian Cruz Balmaceda. Ang dulang Sino ba kayo ay nagbigay ng kalibangan sa mga Pilipino sa kabila ng karahasan na nararanasan.
Sa dulang ito na isinulat ni Balmaceda ay sumasaklaw sa katatagan na kahit anumang kalupitan o karahasang pabiro ang siyang sumasalamin sa pagiging tunay na Pilipino. At ang dulang dahil sa anak naman ay nagbibigay diin sa mga karanasan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ipinapakita ng dula ang kahalagahan ng pagmamahal sa pamilya, pagkakaisa at pagpapahalaga sa mga tradisyon at kultura ng Pilipinas. Dumako na tayo sa ikatlong akda na naging tanyag noong panahon ng Hapones, ang Maikling Kwento. Naging maunlad ang larangan ng maikling kwento noong panahon ng Hapones. Maraming mga nagsisulat ng maikling kwento, kabilang na dito sina Brigido Batong Bakal, Macario Pineda, Serafin Ginigundo, Liwayway Arceo, Narciso Ramos, NVM Gonzales, Alicia Lopez Jim, Ligay Perez, Gloria Guzman at iba pa. Ang pinakamahusay na akda noong taong 1945 ay pinili ng lupon ng mga inampalan na binubuo ni Francisco Icasiano, Jose Esperanza Cruz, Antonio Rosales, Clodoaldo del Mundo at Teodoro Santos. Ang 25 maikling kwentong pinili ay pinasuri kina Lope K. Santos, Julian Cruz Balmaceda at Inigo Ed Regalado. Ang kinawakasan ng pagsusuri ay nagsasabing ang mga sumusunod ay ang nagkamit ng unang tatlong gantimpala. Ang unang gantimpala ay nakamit ng akdang Lupang Tinubuan ni Narciso Reyes. Ang mensahe ng akdang ito ay patungkol sa pagmamahal at pag-aalaga sa sariling bayan. Ipinapakita rito ang kahalagahan ng pagpapanatili at pagpapahalaga sa ating sariling pinagmulan. Ang ikalawang gantimpala naman ay nakamit ng akdang Uhawang Tigang na Lupa ni Liwayway Arceo. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng pag-iinda sa sakit na natamo ng pusong tigang sa pagmamahal na sa huli ay pinadama pa rin ang pagmamahal sa asawa na kanyang pinalaya sa pagkakagapos at pagkakabilanggo. Ang ikatlong gantimpala naman ay nakamit ng akdang Lungsod Nayon at Dagat-Dagatan ni NVM Gonzales. Ang mensahe naman ng akdang ito ay harapin natin ang mga pagsubok na darating sa atin. Habang may buhay, may pag-asa. Minsan man tayong nadapa, babangon at babangon tayo hindi lamang para sa ating sarili kundi para na rin sa ating mga minamahal. Dumako na tayo sa panguling akda na naging tanyag noong panahon ng Hapones, ang nobela. Ang nobela noong panahon ng Hapones ay hindi naging maunlad. Kung mayroon mang mga nailimbag ay ginamitan lamang ito ng maliliit na titik sa pag-imprinta. Ito ay dahil na rin sa kakulangan ng materyales. Sinunog din ang mga akdang nasusulat sa wikang Ingles. Ang halimbawa naman ng nobela na nailimbag sa panahong ito ay ang Tatlong Maria ni Jose Esperanza Cruz. Para naman sa inyong gawain, pinamagatan nitong likha ko ito. Ito ay pangkatan. Ang seksyon ay mahati sa tatlo, ang D, E at F. Bawat grupo ay lilikha ng tag-isang haiku at tanaga, batay sa mensahe at kahulugan ng isa sa mga akdang natalakay. Pipili lamang kayo ng isang akda. Naman sa pamantayang pagmamarka, narito ang kaangkupan, 40%, pagkamalikhain, 40%, at paglalahad, 20%, sa kabuuang 100%. Para naman sa inyong takdang aralin, tuklasin o alamin kung ano ang mga naiambag ng mga makata sa pagpapayabong ng mga akdang patula sa panahon ng propaganda, himagsikan, Amerikano at Hapones. Narito naman ang pamantayan. Kaangkupan sa paksa, 30%, pagbibigay ng malinaw at malawakang impormasyon, 40%, malawakang pagsasaliksik, 30%, sa kabuuan ay 100%. So, ayun lamang po. Maraming salamat. Kami po ang pangkat-6.